Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Narito po tayo at i-analyze na naman natin ang laro ni Jamaica Mendoza, ang pambato natin sa World Youth Girls Under 14 na ang nakalaro niya ay mula sa bansang Uzbekistan. Naku, malakas na bansa din po yan, no? Taga dyan sila Nodirbek Abdusatorov. At ito po ay si WFM Rukia Olimova. Nabanggit natin kahapon na di hamak na mas malakas yung mga pinagdaanan ni Jamaica, yung mga pinataob niya, no? Pero bagamat mas mababa pa ang rating sa kanya nito, sabi nga natin kahapon sa ating last upload, ay huwag i-underestimate. Kumbaga trabahuin talaga. At maganda po ang naging bakbakan ngayon. At mamaya po, pakita ko sa inyo ang standing at ang magiging pairing naman for round number 8. Ang ginawa dito ni Jamaica nag-E4, C6 si Olimova, nagkarokan defense. C4, kasi dito po ang madalas 'di ba yung D4 main line, pero nag C4, D5, capture, nag queen takes D5. Yun lang mga kamatsas. Dito po ang alam ko, binibitin to, nagna knight F6. Para siyang Scandinavian na pagka-capture sa D5 na nagna knight F6 muna. Pero dito, walang pabitin-bitin ha. Kinu-win takes D5, yun nga lang, advantage kagad sa tempo ng development kasi may knight C3. Bumalik sa D8 and then knight F3. Tama po ang naging decision dito ni Jamaica kasi dalawang pyesa kagad ang nailabas. Dapat po kasi sa kumpas ng developments, di ba? Pagka may isa, dapat may bawi din eh. Dito, dalawa na ang nakakalabas, wala pang bawi ng development ang black. So talagang masasabi pong advantage kagad pagdating sa development. Nag-bishop C4, develop, pressure, nag-E6, D4, syempre para bigyan naman ng development ang dark square. At nag-bishop E7, castling, at nag-A3. Ayan. Ito pong A3, sa akin pong pagkakatanda, hindi lang po yan basta para pigilan yung bishop halimbawa dyan na pupunta, o kaya pag-develop ng knight, iikot yung knight, ilalagay sa D5, parang sistema sa Queen's Gambit accepted. May ganun na maneuver ng knight, no? Ilalagay sa D5. Meron din pong idea ang A3 na naaalala ko, nagbi-bishop A2, tapos pumupunta dyan sa diagonal na yan, papatungan ng queen yung ganong idea. Yan, kasi naging laro ko to dati kaya naalala ko. Nag-queen C7, inistorbo ang bishop at dito nag-queen E2, dinipensahan muna. At the same time para mabakante na rin ang D1 para sa tore. Yan po idea no? Nag-A6 at mag-B5, tetempohan ng bishop para makadevelop ng mabilis. Bishop B7, babawi ng tempo at nag-bishop G5. Bookline na bookline mga kamatsas. Linyadong-linyado. Nag-B5, ayun, at yan po ang lumalabas na novelty. Ang nakatala pa, recorded sa palagi ang nangyayari sa posisyon na ito ay knight C6. Yan po ang palagian. Pero itong B5, tinuloy pa rin ni Olimova, novelty. Wala na po sa libro. Nag-bishop A2, knight C6. Binigyan kagad ng bad move ang tira na yan. Ang mainam daw po dito ay bishop B7. Sundin kung ano talaga yung purpose ng pagkakatira ng B5. Usually kasi pag tinira yan, ang kasunod niyan bishop B7 para ma-develop ang diagonal at control din sa D5. Nung nag-knight C6 dito, bad move, rook C1, pressure kagad dahil nandyan ang reyna. Pero kung accurate po ang pag-uusapan, D5 na pala. Yan ang mas malakas. Atin pong silipin muna ito, no? Halimbawa, capturing ng pawn, knight takes D5. Knight takes D5, bishop takes D5. May pressure kagad pag rook C1, no? Oo nga. Pag kinapture yung bishop, may knight takes. Ayun, may threatening knight takes, F7. Paki-imagine po. And then queen E8. O kaya may threatening mga ganun-ganun, ano? So, ang daming threat kagad. Tapos may rook AC1 pang paparating. Yan ang mas mainam. Tingnan nyo po ang evaluation bar ay pagkatangkad-tangkad. Okay, D5 ang talagang mabilis. Pero balik tayo dito sa rook AC1 na ginawa ni Jamaica, na pressure naman si Olimova, umilag, queen B7 at another wrong move. Dapat daw ang tira, knight G4. Ayan. Pero itong knight G4,
mahirap po ito na makita. Totoo lang. Kasi parang para lang ma-exchange. Itong knight G4, tipong, kasi ang threat kasi is knight D4. Oo nga no, aalisin yung knight para may threatening matchas. Hindi rin pala biro yan. Na dito, pagka knight G4, ito po gagawin, no? Boom! May mga ganyan-ganyan pala. O pag kinapture yan, may bishop takes E7. Okay. Pag kinapture ng queen, may capture doon. Paano kung sumabay dito ng capture? May rook takes, knight takes, king H1. So threat pa yung tore, mag-rook E8 and bishop B4. Ayun, takbo na. Na dito, bishop pair, buhay na buhay, weak ang B5, medyo alanganin yung knight, alanganin din yung knight G4. So simpleng H3 lang yan mamaya, powerful rook sa 7th rank. So ito po ay positional advantage talaga sa puti. O balik tayo mga kamatyas. Pero ang ginawa kasi, nag-queen B7, nag-D5 na. Natumbukan na dito ni Jamaica ang malakas na break. At nag-knight to D8. Hindi pinansin. O kasi pagka kinain-kain, lalanding ang bishop doon, tusok pa rin ng queen eh. Kaya nag-knight D8 para extra support sa E6. Yun nga lang po, kitang-kita, passive na ang mga piyesang umaatras po ng walang kapalit na position o material na papassive, nakaka-epekto yan sa kabuuan ng position. Nag-rook FD1, sinuportahan muna, pinatibay muna ni Jamaica at nag-B4. O kumbaga parang dito, tingnan niyo yung pyesa, parang si Jamaica lang yung naglalaro eh. Nasa kanya lahat ang pabor. Kaya naisip dito ni Olimova, kailangan ko manggulo, ako naman, bigyan mo naman ako ng play. Walang play ang black eh, no? Kinapture lang, capture, kinapture, yun lang po. Talagang worth nang ipalit ang bishop sa knight na yan kasi nga po, bukang king ang tawag natin dyan. Nakabukang king na sa G5, At nag-knight E4, inatake ang weak F6, nag-F5. Kasi po dito kung aatras ang bishop, useless. May D6 lang, kulong pa. O kaya kailangan talagang i-F5, pinasok pa rin ang ating pambato. Knight F6 check, nag-king H8, at nag-knight G5. Ayan po, tingnan nyo po kung gaano rumaragasa ang mga yokababs na yan. Knight G5, hindi lang basta threat sa H7, kundi may papagapang na very dangerous mating attack, queen H5. Grabe. Lakas ni Jamaica umatake. Nag H6. Pwede na ba yun? Magkiking G7 lang. Ayan. At dito po ay tumira ng knight G H7. Yun ba talaga number 1 move doon? Duda ko na eh. Sabi ko na eh. Dalawa po ang tira dito, knight G H7 or queen E3. Yun may simple queen E3 din. Very strong din Yan may mga threat doon. Yan. Yun nga lang medyo mabigat na tira yung queen E3 na yan. Dito tayo sa knight G H7. Threat ang tore. At wala pong pupuntahan. Lahat naka-threat sa nakabantay yung knight eh. Nag-bishop E7. Ayun, another good move. D6 talaga. Grabe. Kinain at hindi na po pinag-interesan ng tore. Ito talaga ang kinapture. Kasi po, dito, syempre, parang kung tutuusin, tulog ang mga pyesa, iwan na iwan ng king side. Tipong parang pupuntahan lang ng pyesa yun, makukuyog yung king eh. At ito pa po yung paparating na dapat alarming, D7 alarming yan. Pang one piece up ang ilalamang yan. Nag-queen B5. Hamon queen to queen at kung magdi-D7 may space na sa B7, kumbaga makakatakas. At dito perfect pa rin. Perfect ang bishop C4 mga kamatyas. Siyempre para magkaroon, mag-gain ng tempo, makaiwas na rin sa queen to queen. Pag tayo umaatake, iwas tayo sa mga palit-palit. Tayo yung umaatake. So tama yung ginawa ni Jamaica. Nag-queen A5 at dito nag-rook C3. Ayun. Sa sobrang lamang ng posisyon, talagang hindi maigli ang evaluation bar. Ibig sabihin, prente, hindi na bumababa. Yung rook C3 po, mabigat na tira. Magi-slide yan, papunta sa H6. Nakpo, daming magagawa niyan. Pero pwede rin naman daw po yung queen H5 attack. Okay, rook C3, nag-king G7. Syempre, alarming na. Kumbaga, gustong paalisin na yung knight na yan. Baka kung ano pa magawa niyan.
At dito mga kamatsyas, sige po, pakiguess nyo ang napakalakas na continuation. May pagka-meow-meow itong si Jamaica talaga, ano? O sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsyas. Rook G3, good move. Sacrifice na yung knight. Hindi na kailangang iiwas pa. Kung naka-threat ba, iiwas na ba? So tama po itong Rook G3. Yun nga lang, for sure, ginamitan ng energy, pangunawa at lalim talaga ang tira na yan. Kasi pinasubo yung knight. Kinapture talaga. At dito po, huling bitaw, Queen H5. At hindi na mapalagay dito ang black. Nag-resign na po ang pambato ng Uzbekistan. Grabe. Brilliant game by Jamaica. Galing, ano? Bakit po nag-resign? Kasi unang-una, ang threat dito ay magku-Queen H4. Queen H4, check. Imagine niyo po gaganon and then Queen D4. Pero pagpalagay na, lagyan natin ng tira para mas makita natin. Ito po kasi yung paparating eh. Ayun. Matchas, salong-salo. Gigitna talaga yung king. Exposed talaga. Ayan, at meron pa bang ibang tira? Pag naman gumanito, ay wala pa rin. Isang tira lang, matchas na. Wala namang king E6, may bishop nagbabantay. Sugswang talaga. Kung mag knight C6 para pag-check dito, walang queen D4. Ito naman po gagawin. Ang sasakit. Pag pumunta dyan, ay salubong lang ng tore, matchas. Grabe. Ang tindi ng lalim, ano? Mararim. Sabi ng mga Hapon, mararim yan, mararim. Ang galing, mga kamatsyas. Perfect. Palakpakan natin si Jamaica. Talagang pinapasaya niya ang sambayan ng Pilipino, ang chess community. Ang galing, no? Parang sa mga sinubaybayan kong age group players, parang ngayon lang po tayo nakamit ng ganitong klaseng player na agaya ni Jamaica na pang world class ang tira niya sa level niya. Grabe, talagang niyayanig ang buong mundo. Buong mundo na po usapan dito. World youth na po ito. Hindi lang to ASEAN or Asian. Buong mundo na. Grabe, galing ni Jamaica at silipin po natin ang mga kaganapang nangyari. So dito po ay, ayan na, number 1 na si Jamaica. Ang sarap tingnan ng bandila natin sa taas. 6.5. Ahead na po siya, no? At wala na siyang katay. Solo lead. 6.5 points. Pumapangalawa ang player ng Serbia yata yan eh. Ayan, si Vuhovic Vera with 6 points. At yung iba ay puro 5.5 points na, mga kamatsyas. Nakaka-proud, oh. Grabe. Isa lang ang players natin. Yung iba ang dami, oh. Meron pare-parehong flags dito eh, oh. Ayan, oh. Ayan, pare-pareho, oh. China, ayan, may mga Russians, may mga Kazakhstan. Tayo nag-iisa lang pero number 1 naman. At ito po ang pairing na aabangan natin. Ito po nga aabangan natin. Board 1 si Jamaica, ang kaharap niya ay ang pambato ng Serbia na 6 points. Ayan. So dito po mga kamatsyas, white si Jamaica ulit. So konting tiis pa. Pag napitik pa niya to, pag napabagsak pa niya to, ay naku, napakaganda na. Full point na ang talagang agwat niya sa mga sumusunod pa na mga 5.5 pointers eh. So kailangan niya malampasan ito. So tiyaga pa at diin pa, kumpiyansa pa. Ayan, comment down below mga kamatsyas para masuportahan natin si Jamaica sa crucial rounds na mga paparating. So it's round 11 rounds to eh. So 8, 9, 10, 11, 4 rounds to go mga kamatsyas at papalapit na tayo ng papalapit sa kumikinang-kinang na gintong medalya. Ayan, grabe, galing, bravo. At ito naman po mga kamatsyas, silipin naman natin ang ating kababayan sa Boys Under 14, si National Master Kasiguran. At yung pairing niya, alam ko nanalo siya kahapon eh. Congratulations kay Phil Martin. At siya po ngayon ay umangat ng board number 16 sa score na 4.5 points. Ayun. So, babawi pa yan. So, sana ma-straight na ni Kasiguran para maganda-ganda ang kanya maging final standing. Ayan po mga kamatsyas, ang report dito sa inaabang-abangan natin na world event na ito. At nandito lang po tayo para laging napuyat ako kagabi dito.
Kaso gusto ko sanang i-analyze na, yun nga lang, antoks na. Kaya sabi ko ay ipagpabukas na. Pero nakabantay ako sa live game ni Jamaica. Galing eh. Maraming salamat. Congrats po at mabuhay ang Philippine Chess Community. Kita-kits!